Hello everyone! Good afternoon, good evening, or good morning to you. Our episode for today is special. Siyempre, kasi it's our 5th year anniversary. So we're going to talk about new age freelancing, how to spot and stop, o di ba? Unbiblical practices na connected sa atin as freelancer. Kasi meron, huwag kayong mag-alala, hindi naman namin sinasabing kayo yun. Kami rin, na-experience namin yan. Kaya kami mag-share ngayong episode na to. Ay, before that, ikaw muna mag-open play. Lagi ko nakakalimutan. Okay, let's remember that we're in the presence of God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others too. Please forgive us when we don't listen to you. We lift up every person who's watching and listening to this podcast. We lift up to you ourselves. Send your Holy Spirit so we'll always have the courage to say the right words, to share only your truth. Help and remind us that everything we do is a means to glorify you as well as to serve others. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, ngayon naman, ang aming ginagamit ay Google Meet. So, kung baliktad man yung background ko, kayo na ang bahalang magpasensya. Teka, double checking lang. Okay, everything is recorded. Ayan, ang topic natin. As a 5th year anniversary is talking about new age freelancing, how to spot and stop unbiblical practices. Actually, unbiblical freelancing practices. Basta yun. So, meron kami i-share na 5 examples ng mga practices na baka akala natin ang tawag dito, wala lang, okay lang. Pero in reality pala, it's parang portal in a way na inviting the devil or the evil na mag-work through kung ano man yung mga practices na hindi pala dapat nating ginagawa. Ayun. Baka i-customize natin yung closing prayer kasi matindi itong topic natin for today's session. So, by the way, we are Connie and Belle. And this is Freelancing with Faith, the channel or podcast where our number one freelance business partner is God. So, very special lang episode na to because it's our 5th year anniversary. And this time, we wanna address ang pinaka-reason, one of the main reasons siguro, na kaya lalo na ngayon, kaya di muna kami titigil kahit wala kaming kausap. Kahit kausap lang namin yung isa't isa. For sharing. Yung mga sharing, mga episode, recording, ganyan, publishing videos. Kasi, tama si Sis Bel na dapat merong voice itong part na to. Kasi lagi na lang, as freelancers, we are very exposed sa mga, new age, sa mga manifest universe, blah, 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 terminologies. So, it's time that we speak up. Kasi, sa totoo lang, hindi natin nakikita dahil, akala natin okay lang. So, ang problem really is because the deception is growing. Teka, bago pala yan. Nag-introduce muna kami, no? Again, we go live pala Tuesday. Sorry na mawala ako. Tuesday, 1 p.m. live kami for worship session and Friday, abangan. So, si Sis Ben na mag-share na. Mga ganap, sorry na, nawawala ako. Windang eh. Basta yun, mga Oy! kapatid, Tuesdays and Friday, nagre-release kami ng video sa YouTube. Tuesday ang aming live video na live praise and worship session. So kung wala kayong ginagawa on na Tuesday afternoon, samahan nyo kami mga kapatid. Mag-praise and worship session tayo. And then Thursdays, ganito, we speak more about freelancing, about digital marketing, about virtual assistance. So and especially pag kaming dalawa lang ni Sis Cons ang nandito, usually medyo interwoven siya with faith.
So yun lang yung chance namin talaga na mag-dig deeper sa context ng faith, kung paano namin na mamarinate dun sa freelancing career namin. So sana makarelate din yung ibang mga fellow Christians namin out there who are also freelancers. So yun, hindi na talaga natin mahihiwalay. So that is happening every Yes. Friday, mga kapatid. Yes. And time to be finalized. Basta Friday. So yun nga, to continue, kasi nung nagdire-diretso, ay teka lang, bago yun, tinan mo, nakalimutan ko na naman, if you want to start your virtual assistant business, go ahead and visit conlizabala.com/VA book to know more about this. And if you want muna ng free chapter, meron din tayo niyan. Just go visit bit.ly/VA free chapter. Ayun. So again, to continue. Nakailang to continue na ako, no? So yun. Kasi nga, hindi natin napapansin that we are being deceived na by the devil. So deception is growing. It's so subtle. People don't recognize it, and hindi natin ina-admit na it might be evil. Kasi we'll explain why later. So actually, sinasabi nila na the young are confused, but actually it's not just the young, but actually it's the freelancers. It's the online business industry, ayan, VAs, virtual assistant industry, who are believers that are confused. Kasi Siguro feeling natin share ko lang Mm. siguro disclaimer in a way. Siguro yung topic namin for tonight is we are absolutely, definitely na we are not speaking to everyone. Diba? We are not speaking to everyone. Kasi nga, people from all walks of life, iba-iba nga tayo ng belief system eh. So this episode, I think, is having conversations with our fellow Christians. So yun lang siguro yun. No? Kasi kung ibang belief or faith, yung iba sa mga nanonood dito sa channel namin, obviously, doon pa lang sa umpisa, hindi na talaga tayo, may differences talaga. So we are speaking more on our fellow Christians. Siguro yun lang yung gusto kong i-highlight. Kasi yun lang. Oh, yun. Kasi nga, double-sided tayo eh. Ayan. Kasi hindi na natin na-realize na yung mga ibang ina-adapt nating mga practices is not according to our Christian beliefs. Yon. So, ang isa pa sigurong nagiging common problem is walang community na ito yung pinag-uusapan. Kasi pag sinabi nating, lalo na pag community of freelancers, syempre different beliefs yan. Pero may mga times na pag pinag-uusapan natin yung development, personal development, ganyan-ganyan. Sometimes we don't recognize na yung ibang sinishare na personal development has to do with the spirituality. Kahit na sinasabi natin na hindi dapat natin pinag-uusapan yung religion and all. But it's a religion. Diba? Yun. Kaya it's time naman to step up na bakit yung mga ibang spiritual practices is pinag-uusapan natin, pero bakit yung Christian beliefs is hindi. Diba? Parang that's the problem right there. So yun. So example ng mga confused the Christians is yun nga, I follow Jesus but I also manifest, or we say we are a Christian pero gumagamit tayo ng mga crystal, ganyan, chorbaloo. O kaya we pray pero meron lang patingin nga ng horoscope natin ngayon. So yan. Ano bang ina-expect? Meron kaming five ngayon kasi in para 5 years, 5 practices or beliefs ito. Wala lang, parang lang, Shopee, 5 pero 7 anniversary na. So yan, and then along the way, we're gonna share Bible verses. Pero I think the pinaka-anchor Bible verse natin for this session is remembering the first commandment, which is from Exodus chapter 20 verse 3, na ang sabi, you shall not, short na to, mahaba kasi siya eh. So, you shall not have other gods beside me. Kasi practicing New Age is having other gods
beside God, beside Jesus, beside the Trinity. Yan. Ayun. So yun yung ating pag-uusapan. Again, ito na yung mga unbiblical practices. Paano ba natin siya may spot and may stop? Na may acronym pala. Ang lansa kasi. Lansa. Totoo. Wala na akong maisip. Yun na lang. Lansa. Para disgusting, di ba? Para hindi tayo lalapit. Ayun. So, itong mga share namin, ito yung mga na yun. Usually, may experience din kami. Kaya namin sinishare. Kasi it's a realization and it's our responsibility rin siguro na i-share. Kasi it's not just about believing in God and saying we're Christians. Tapos, inahayaan natin na yung iba maligaw. Kasi minsan, hindi naman talaga natin alam. So, we're here to share with you kung ano-ano yung mga samples ng mga New Age. Hindi na to bago na actually parang luma na nga yung word na New Age. Kasi may iba na naman tayong mga tinatawag na terms for recently yung mga ganitong beliefs So anyway, syempre ang pinakauna, so hindi na kami magtabi-tabi kasi it's about time that Christians step up. Pag may mga ginagawa tayong mali talaga. So, it's time to step up, speak up, and be unapologetic of the things na kailangan na naming sabihin. Which is ito, the first one, napakatindi nito, sensitive topic, law of attraction. Ayan yung mga talk about energies, vibrations, universe. At iinano ko na, pinagsama-sama ko na para umiksi kasi masyadong mahaba pag inisa-isa pa natin. So meron din yung crystals at yung mga ibang practices. Kasi parang ang sinasabi, pag sinabing law of attraction, everything is energy. Actually, napanood ko yung The Secret. Huwag kayong mag-alala. sabi namin sa inyo na experience namin to kasi pag nangyari to, sa akin siguro nangyari to nung time na parang napapagod ka na, hindi ka makahanap ng client, yung parang desperado ka na. So we're looking for something na siguro ang intention lang naman is sa atin para ma-lift up tayo. Kaya lang dumating sa point na na-lift up tayo pero bumaba yung trust natin kay God. Kaya nagulat nung pinanood ko yung yung The Secret. Kasi 'di ba sabi nila, everything is energy, even God is energy. Si Lord is more than energy. Excuse me. Napareact ako nung kasi parang medyo na ako na parang may mali. Something is wrong with that kind of Habang statement. pinapanood mo, hindi ko napanood eh. Kasi napanood ko siya. Parang gusto, ano bang meron? Kasi na-curious ako Ano bang meron? Kasi nga, actually, ayoko pang maniwala na ang law of attraction is against the Christian belief. Hindi talaga kasi dinidefend ko. Hindi ba gusto ni Lord na na mag-succeed tayo, ganyan, na ma-achieve natin yung mga dreams natin, blah, blah, blah. Ganun pa ako, defensive pa ako Kasi si Che sa chorus, siya yung nagsabi na yung parents niya, sinabi sa kanya, tapos sinabi niya sa akin, na raw, kinikilabutan ako. Naiwasan. Oo, naiwasan. Kasi it's non-Catholic, non-Christian, not necessarily Catholic Christian kasi we all believe in one God di ba? So yun yung parang hindi, gaganon pa ako Tatanggol ko pa yun dati. Diba? Yun nga yung sinasabi pa nila na you attract what you are or kailangan i-set mo yung mind mo na ito yung gusto kong ma-achieve. Ganyan. While it might be true naman na kung ano yung 'di ba, kung ano yung gusto mo or yung nasa mood mo, vibration yan So, into some degree, siguro nangyayari. Pero, hindi siya malalim It's just, for me, parang lang, nagkataon lang yun. It's not really because of the law of attraction. Kasi ang sa amin, basta feel free to butt in basta, ang sa amin kasi, alam ni Lord yung kailangan natin.
alam nila, hindi natin kailangang i-attract. Yun eh. Yun yung word na, let's attract kasi law of attraction. Ganyan. Mm. Ano pa yung sinabi niya? Like, attracts like, parang mga ganyan-ganyan. May mga tamang views eh. Pero again, into some extent lang, hindi siya pwedeng maging mas mataas kasi si Lord nga yun eh. Tapos ito pa, yun pa yung lagi kong naririnig, ang universe, mga kapatid, the universe is Yeah. blah, blah, blah. Na ano ako niyan, sobrang na naging language ko yan. Sa totoo lang, naging default language ko madalas na, okay, ano, the universe will conspire to bless me. Ganon. Tapos biglang, later on ko na lang na isip-isip, wait lang, sino ba yung creator ng universe in the first place, di ba? Bakit ako dun sa creation nagre-rely, hindi dun sa mismong creator? So talagang Yes. ulit-ulit yun na ano, parang, uy, kung ano yung sinabi mo sa universe, parang paulit-ulit na ano ko yun, na language, na looking back, hindi tama eh. Bakit pa ako paikot-ikot pa, parang ano ba muna yung universe? Parang, ano, for all we know, ano lang siya eh, dot nga lang siya eh, dun sa ginawa ni Lord, di ba? Speck lang siya sa buong creation. So dun tayo sa ano, all-powerful living God, di ba? Doon tayo mag-rely. Doon natin ilagay talaga yung total trust and surrender natin. Hindi nakikinig ang universe, nakikinig si Lord. Yes. Kasi ano eh, ito talaga yung isa sa big deal for me. Kasi yung mga tao ngayon, especially yung a little younger sa atin, di ba laging, bakit hindi na, universe is like 3 syllables. God is like 1 syllable. And it's a 3-letter word. Di ba? Bakit, yung comparison, you cannot compare it. Sorry, ayan, nabubunggo ko pa yung mic ko. You cannot compare universe versus God. Kasi nga, sabi nga ni Sis Bell, universe is a creation. God is the creator. So, ang universe is like, sa dami ng create ni Lord, ano ang, di ba? Parang, anong silbi ng universe? Di ba? Ano lang yan eh. Tuldok nga, spec, di ba? Parang ka-level lang natin. Nagiging malaki lang for us. Kasi iniisip natin yung universe as in universe na mas malaki sa atin. Ang point kasi, God is bigger than all of us, even His creation. So, under His creation is the universe. So, obviously, God is greater. Diba? Hindi siya comparable eh. So, kung ano naman, kung mamimili ka kung kanino ka maniniwala, ang tanong, creation or creator? Kanino ka maniniwala? Kanino ka maglilin, di ba? Sa creator tayo, so which is God. So let's avoid saying yung the universe has conspired to bless me with this, kanyan. O iilabas natin sa universe yung mga gusto nating sabihin, blah, blah, blah. Dasal na lang tayo mga kapatid. So yun. Ano yan? Based on us, hindi namin sinasabing hindi namin ginawa to. Kaya namin share because we did. We did. And nakakakilabot actually to realize na, oh my goodness, what are we doing? Di ba? Parang ganon. So let's remember ito, sharing the Bible verses. Hindi ko sure kung nasabi namin na may mga i-share kami Bible verses within the discussion. Again, these are all from New American Bible Revised Edition na translation. So let's go with, sabi nga ni Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust, ayan, paulit-ulit tayo. Ganun talaga. Trust in the Lord with all your heart. On your own intelligence, do not rely. In all your ways, be mindful of Him. And He will make straight your paths. Tapos ito pa, Matthew 6. Ito yung nabanggit yan. Alam ko favorite din to ni Sis Bell. Matthew 6, chapter 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given you besides. Diba? Kasi ibig sabihin, hindi tayo ang nagko-control. Kailangan matuto tayo sumurrender. Ayan, trust talaga kay Lord. Again, the Lord, the God, is bigger than the universe na lagi nating minamention. Diba? So talagang hindi na to tabi-tabi, it's wrong.
It's wrong to believe in God and do these things kasi as Mm. Christian na. Yan. So, next, 'di ba nasa lansa tayo? A, so astrology, birth or natal chart, tarot or oracle cards. Yan. Alam niyo na yan, yung astrology, yan yung mga horoscope, yung mga according sa stars, ganyan. Mga celestial bodies, mga alignment. Tapos alam niyo na yung birth and natal chart, yung pag tinanong, kailan birthday mo? Or anong buwan ka? Ganyan. Tapos sasabihin nila, yung, ganito ka, ganito, ganyan. Yung horoscope, alam niyo na yan mga kapatid, nakikita natin si dyaryo or or kung ano man ang resources nyo ngayon kasi baka wala naman ng dyaryo. Diba? Yung kung ano yung horoscope, ano yun? Yung mga Sagittarius, Capricorn, mga ganyan, Scorpion. Yan yung horoscope. Yung sa astrology or sa birth, minsan ano yan, yung mga year of the animals naman, ano? Mm. So, yon. While, tapos yung mga card, syempre, usually, yun yung a deck of cards na inaano natin to use for divine guidance or predicting future. Yung mga ganyan. So, yun yung mga yon. So, obviously, sa akin, for me, in my opinion, hindi ko to nailagay sa ating in my opinion, siguro magandang gamitin yung astrology or birth, di ba? Kasi tinatanong nyo, anong year ka? Anong horoscope mo? To understand the person, parang ipiprepare mo lang yung sarili mo. Pero don't let it stop you from getting to know the person. Kasi parang naging reference lang siya, guidance siya. Hindi siya pwedeng, kasi ang napapansin ko lately, para makilala mo, tatanong mo agad yung di ba? Yung uy, anong year ka? Or anong year of the horse, dragon, ano pa yun? Or ano yung horoscope mo? Ganyan. Tapos, ganito ka. Hindi, make time na lang siguro to ask, to chat with the person, di ba? Kasi naman yung unang mong tanong. Kasi, nung ako yung sinasabi, yung pag tinatanong ako ng gano'n, parang napapa-atras ako. Kasi, syempre, hindi ko naman na ginagamit yun. Tapos, bigla mo Hindi ka na conscious doon. Oo. Parang ang weird lang. Kasi meron namang way to get to know somebody. So, dapat hindi tayo 100% nagre-rely sa mga ganitong bagay. Yun. So, dinescribe namin yan. Yun kasi yun sila. Pero ano ang similarities nila at bakit sila unbiblical? So, again, using these things, relying on these things. Nagsisik tayo ng supernatural insight na which means we also disrespect God. Kasi may mga bagay na hindi naman na dapat natin ungkatin. Kasi we're asking na parang again, this is my opinion. Parang inaas kasi natin, paano ba ako maging katulad mo, Lord? Ganon. So let me use this to predict ano ba nangyayari. Diba? Yun yan eh. And then we bypass the Holy Spirit, imbis na nagdadasal tayo, nagdidiscern tayo, nakikipag-usap tayo kay God. 'Di ba? Ito yung pinagkakaabalahan natin. So, using these things then, or relying on these things, can invite din ng spiritual deception. And at the same time, ito rin yung parang ino-open natin na, evil, lumapit ka sa akin, I'm open to things other than God. Which is dangerous. 'Di ba? Alam namin, magpo-post lang, alam namin na we were, 'di ba, mga bata tayo, try lang natin, curious kasi, ganyan, for fun, mga ganyan. So, hindi natin alam, actually kami nga dito sa bahay, quick sharing, nung bata pa kami, may mga may faith healer kaming malapit dito. May faith healer yung parang papatawan. Nagsisindi ng kandila. Patak ng kandila. Oo, yun yung mga, yun. Oy, may nabubuo. Babae, nagagalit sa'yo. My God. Yung mga ganong example, mga kapatid, akala natin they are harmless, pero it turns out, we are inviting
yung spirit na hindi galing kay Lord. Yun. So, malalaman natin ano yung pwede nating gawin if we experience these things. Kasi nga, later yun pag-usapan natin. Kasi nga, hindi rin naman talaga natin alam. So, we're sharing this out of our own experience and out of awareness. Hindi dahil, uy, kayo, ganun. Hindi, kasi we experience it ourselves eh. Kasi hindi ko rin alam, nagulat talaga ako nung, oh my goodness, kinagawa yan ng tatay ko. Alam, sagrado katoliko pa ng mga parents ko, no? Tapos, ala, pinatawas pa ako noon. Naalala ko pa yung mga ganyan. Nakakaloka. So, ayun. Tapos, pag ginawa natin to, dependence na naman sa mga ganitong bagay. Instead na, trust in the Lord. Bakit ba natin, napaka hanap ng paraan. Mainipin kasi. Yung mainipin eh. So, yun yung mga ganitong gawain. Anything like it, hindi man namin siya na-mention, pero how to spot is kapag ganito na, nakikita nyo yung similarities eh, pag gumagamit tayo ng mga fortune teller, di ba? Oh, wala yan. Ano lang, for fun. Actually, nag-wonder din ako pag may mga movies na may ganyan. Yung nagpunta sa fortune teller, tapos nangyari, ganyan. Ano na naman? ang ano kasi, actually, for me ang message niyan, hindi namin sinasabing hindi to totoo. Actually, totoo to. That's why we are warning you. These things, yung mga witchcraft, Supernatural. yes, yung mga supernatural, these are all real. Pero if hindi mo alam kung ano yung nagiging sa'yo, oo, it's dangerous for you as a person, as a human being. So, yun. Kaya, if you're Christian and you're doing these things, you're not Christian anymore. Yun, parang, na lang, out of pagsasabi na lang dahil nabinyagan or something. So, nagiging malabo eh. Nagiging malabo yung line kapag gumagamit tayo ng ganito. We are blurring the line between, just for fun, pero occult na pala, or yung pala, kasi ito na yung remember again the first commandment. Even yung mas una, yung dalawa lang na biggest commandment, di ba? Love your God with all your heart, with all your strength, with all your might, kung ano pang all yan. Kasi ibig sabihin, siya lang. So, if we are using other things like this, disrespect yun eh. Hindi mo, naniniwala ka sa ibang gods eh. These are other gods na tinutukoy dun sa Bible verse na sinabi namin na, you shall not have other gods beside me. Me is being God, being the Lord. Yun. Yeah. Yun yung Yung sa akin naman, ito practical sense naman to. Kunyari, horoscope. Para kung isipin natin, ilan ba ang Virgo? Ilan ba ang Leo sa mundo? Tapos na makakakita nung same na horoscope. Doon pa lang maging practical lang eh. Doon pa lang, obviously, hindi siya dapat something na paniwalaan. Kaso, ang danger naman kasi doon, kahit nasabihin natin, hindi siya totoo. Hindi siya real. Katuwaan lang to. Chances are, maapektuhan talaga yung day mo eh. Kasi yun ang nabasa mo. Hindi siya something madaling ma-shrug off. Kasi tas biglang i-connect. Ang brain natin, wired talaga na maghanap ng connection. So pag may nangyaring something, yun nga yung nakalagay sa horoscope ko. Totoo nga. Kasi hinahanap ng brain natin yung connectivity na yun eh. Yung justification na siya. Yun ang default wiring natin. So, might as well, kung dun lang din tayo magsisik ng ano ba yung meron sa araw ko na to, mag-seek na tayo kay Lord. Through our prayer, through meditation, diretso na. Kasi yun yung magsiset ng tone ng bago tayo lumabas ng bahay. Imbis na yung horoscope ang mag-dictate ng magiging behavior natin or decisions natin. Yung sa message na ni Lord, ano yung sinabi ni Lord sa atin before we start our day. So yun na yung panghawakan natin imbis na kung ano yung naka-print na yun lang yung naano ko. Kasi dati nagbabasa rin ako palagi ng, yan yung horoscope ko.
Ako rin. As in, tapos Giant pa yun, diba? hahanapin ko yung connection na nakalagay dito. Diyos ko, day. So, yun. Sabi nga namin mga kapatid, hindi kami immune dito. Nangyari to sa amin. Yan. So let's also remember, ito pa, another reminder from the Bible from Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12. Let there not be found among you anyone who consults ghosts or spirits or casts spells or questions the dead. Anyone who does such things is an abomination to the Lord. Ayun, 'di ba? Kasi actually tinanggal ko pa dito pero yung Ouija board kasama dito. Iniisip ko naman, di naman siguro natin ginagawa as freelancer yun. parang kasi Ouija board is the board yung ginagamit to ask Spirit of the questions. glass. Yan, Spirit of the Glass, tapos Ouija board, yung mga connecting sa spirits. So, hindi naman siguro natin yung ginagawa as freelancers. Ano kaya medyo tinanggal ko na siya. So, yun, again. Kasi itong mga to, if you're not practicing it, it might be somebody na you work with. So, it's something that you wanna try to discern din kung do you still wanna work with a client like this. Kasi meron talagang ganito. Especially pag sa sa self-development, personal development. Kasi malawak yan eh. So this includes yung mga coaches, yung mga people, businesses na ganito yung way of teaching, way of living nila. So mapapa-question ka talaga. Pero if you're Christian, it's time. It's a call to reflect. Yan. O next. Ito, amin ko wala ako masyadong experience dito. Si Sisbel lang ang talungin natin dito. Hindi, wala rin ako dyan. Numerology. Wala ka ba? Wala. Ngayon ko nga lang nakita yung mga numbers mo. Nakita ko lang to, sinerch ko lang. Kasi meron nga, hindi, ako wala lang naman ako for lang naman yung mga numbers. Parang pang Shopee lang. Yung numerology or relying on angel numbers, hindi ko alam kung ano yung angel numbers. So, nag-research lang din ako na parang repeating number sequences that people believe carry hidden spiritual messages. Ayan, usually from angels daw, the universe or a higher power. Oh my goodness, yan yung mga term. Mga kapatid, universe, higher power. Si God na lang, bakit ba tayo naghahanap pa ng ibang term? So yung mga example, ito actually, disclaimer, wala rin akong alam kasi hindi naman ako naniniwala dito. Napakadami na para. Yung susunod yon, marami tayo niyan. Don't worry. Ayan. So, sa numerology, yung example na nakita lang, based on the research lang naman na hindi kami to. So, inaano ko lang in case somebody is practicing this. Yung mga 111, 222, 333, 444, dami pala nito. 888, tapos 1111. My goodness, ano ba yun? So, yung 111 daw, new beginnings. 222 is trust the process. Oh my goodness, really? Tapos 333, divine protection. Yung reminder lang, hindi porke narinig natin yung divine and spiritual, does it mean it comes from God, ah? So let us know the difference. Pati angels actually. 444, angels are near. Natatawa tuloy ako. Ito, 888, financial abundance. Oh, nako, speaking of, sa wedding yan, di ba, minsan inaano nila na dapat 8 para infinity. Sa wedding daw. Tapos, ayan, hindi ko alam. Yung 1111, make a wish daw. Your thoughts are manifesting. Ayan, manifesting na word. My goodness. Very new agey. Anyway. So, yun ang, hindi kami magtatagal dito kasi wala kami actual experience. We're just reminding everyone about this again. Ma-spot mo naman kung ano yung mga practices na against our beliefs as Christians. So ito na, superstition na hindi natin alam. Nako, mga turo ng lola at lola. So ano yung sample na superstition? Ito sa ano na lang muna tayo, freelancing. Baka may mga, ang tawag dyan, lucky charm, yung mga bracelet, or baka may mga nirarab kayong something-something.
O baka naman, excuse me, mga birthstone, nagre-rely kayo doon for luck. Anything na meron kayo bagay, routine. Yan, routine. Mga bagay na, for luck, for luck. Diba? That is superstition number 1. Teka, inom lang ako. Uubusan ako. Kasama dyan mga kapatid yung yung kumakaway na pusa. Kumakaway na pusa, yung dragon na may coins, yung mga jade, kung ano-anong mga jade. Nakakaloka. Marami sa Chinese no? Ang daming Saka yung mga freelancers na gusto magpagawa ng bahay, tapos bago tayuan ng bahay, magpapatay muna ng manok, 'di ba? Magpapadugo, ang tawag doon, yung pagdidilig pa para daw may mga ganun ba? Pati yung kasi sa American, Feng Shui daw ang basa nila noon. Feng Shui lang naman sa atin. So yun, nga sa mga 7-figure freelancer dyan na marami ng chuchu. So, instead of asking, ano bang magandang yung mga, yun nga, sa Feng Shui. Yan, Feng Shui, Feng Shui, whatever you call it. Diba, na. Oo. Isa yon actually. If I were you, have a priest na lang, to bless your house, to bless your cars, yan, yung mga sasakyan nyo, kung ano pa. Ask for the blessing. Hindi yung nagre-rely na naman tayo sa mga sinasabi ng ibang tao. Na dapat gawin mo to, mga superstition na yon kasi wala tayong basis sa mga ganong bagay. Diba? Tapos ano pa, yung baka mausog. Huwag mo munang gawin to kasi baka mausog. Jinx, yan, yung mga ganyan. Or yung mga pagdudalo, hindi ko na to nilagay kasi naalala ko na yung mga ibang superstition. Or yung mga pagdadalaw tayo sa kaibigan para sa mga namatayan. Oy, magpagpag tayo. Ay, sorry po. So yun, yung magpapagpag. Bakit di na lang, tara, kain muna tayo sa labas without the intention of, bakit nga ba tayo nagpapagpag? Alam mo ba yung reason? Para daw, parang hindi sumama yung mga bad spirit or something. Parang hindi ka kasunod or basta may kinalaman sa Ay, nako. Yun. Even yung wag ka raw magte-thank you sa mga dumalaw. Bakit hindi ka magte-thank you sa mga dumalaw? Saka yung magpapaalam. Wag daw magpapaalam. Napakadaming, wag mo rin daw ihahatid yung mga aalis na. Saka wag magdala ng pagkain galing dun sa damay. Natawa ko dun. Sabi ko, wala, may candy. Paano to? May dala akong candy. Galing dun. Diba parang fear. Fear ang nilalagay niya sa, sa psyche natin grabe. Pati yung naalala ko to, nung tumatay yung father ng anak ko Yung mga bata tumawid sa kanya. Yung parang binuhat, tapos tawid mo sa kabila. Wag daw dapat hindi daw sumayad yung paa. Masama daw pag sumayad yung paa dun sa kabaong. So dapat talagang nakaangat. Kaya ingat na ingat. Yung paa. Kasi wag kang magwawalis, lahat yung mga ganyang superstition or kaya ito, freelancing, balik ulit tayo sa freelancing. I don't talk about my new project until it's done, baka mautlot. O kaya ngayon ka mag-post kasi lucky day mo ngayon, baka maubos yung luck. O kaya yung mga playing high frequency music to attract good energy. Ayan, di ba? Ito naman, admittedly, hindi naman namin ito ginagawa. More on the superstition on the personal side. Pero malalaman nyo na superstition siya kapag alam mo na, yung walang pinanggagalingan Kapag narinig mo lang, chinismis lang yan ng ibang tao. Na, uy, sabi nila, wag daw ganito, ganyan. Ay, naku kapatid. Alam mo na ang difference. That's how you spot.
Kasi ako rin eh, 'di ba? Yung mga bata tayo, ano namang alam natin kasi sumusunod lang din tayo sa mga sinasabi na Nakasanayan. nakakatanda. Oh, kaya yun. Ayan. So, before we share the last one, feel free to ask your questions, share your thoughts in the comments. Babasahin namin yan at sasagot din kami. Huwag kayong mag-alala. Kahit recording pa ito, sasagot at sasagot kami. Huwag lang spam kasi ignore namin. So, yun. Sige, to summarize yung first four. Nasa lansa tayo. Naka-lance na tayo. Law of attraction, astrology, numerology, superstition. Next is affirmation. Pero bago ko i-ano yan, alam ko na kukontra tayo dyan. Ano affirmation? 'Di ba? Parang gusto mo lang namang think positively. You just wanna affirm yourself. Ang ano lang naman, be careful lang naman sa affirmation kasi baka again, hindi ko na pala na research pero 'di ba nakalagay dun sa description dun sa Old Testament na who do you say, what should I say na who sent me? 'Di ba parang nagtanong yata si Moises doon. Just tell them I am. Ang I am kasi is God. So when we say affirmation, I am this, I am that, I am, it's always I am, it's always I. My question is, where is God in all of those affirmation? 'Di ba? Yun yun. Hindi masama yung affirmation. Pero kailangan i-tweak mo siya into something na we remember God. We are relying on God. Ayun. May dadagdag ka ba bago ko ibigay itong mga sample? Hindi, sige, Na, go lang. Diretso lang. sige. Yan. So, ayan, sa mga new age na naman, ito na naman, I manifest abundance or I attract six-figure clients. Ganyan. Bakit hindi na lang ganito? God provides all I need. Coming from Philippians yan, nasa Bible. Or another one, the universe. Ito na naman si universe. The universe has my back. Ayan, ito na lang. From Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin yan, si Lord lang kailangan natin. There's nothing we can ask for. Diba? Parang ganun. Ayan, ito, I attract perfect clients. Ba't hindi na lang ganito? Yung ganda nito from Proverbs chapter 16 verse 3, Lord, send clients who honor you and my work. Ang ganda nun. Ganun dapat. Tapos, ano pa? Money flows to me easily. Ay, naku, na-remember. Speaking of money flows to me easily. Ano yan, nag-ano din ako noon, yung parang, yun nga, affirmation. Financial abundance affirmation, di ba? Yung, imagine there is a light coming into your head, to your, oh my goodness, bigla ko siya naalala. Yung, ba't hindi na lang kasi kay Lord? Doon ko na-realize kasi yan, naiiba tuloy yung pakiramdam ko. Kasi, oh my goodness, ano tong ina-attract ko? Parang gano'n. Diba? Imagine the light coming in. Yung mga gano'n. Sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi kayo nag-iisa. May experience ito. Yung mga ganyang affirmation. Nakalimutan ko yung exact pangalan ng audio na yun eh. Pinapakinggan ko yun every morning. Guide meditation bali. Oo, parang money affirmation, parang ganyan, financial chuchu, ganon. So instead of money flows to me easily, isa yan, kaya ako naalala eh. Kasi parang isa yan sa mga affirmations. I work diligently and God blesses my labor. From Colossians chapter 3 verse 23. Sabi ko sa inyo, Bible na lang mga kapatid. Nandiyan na lahat. So ito pa. I am the, ito matindi na to. Parang ayokong basahin. I am the creator of my reality. Oh my goodness, that's actually stepping, parang tinapakap mo si Lord sa ganyang affirmation. Kakaloka. So, ito ang sabihin natin. I can do all things through Christ who strengthens me. Alam na alam nyo to. This is coming from Philippians chapter 4, verse 13. Nakakaloka, 'di ba? Yung doon ko rin na-realize, ano, kasi nga yung I am na 'yan, dapat hindi sa atin 'yan eh. 'Di ba?
Siguro I am loved by God. 'Di ba? Alam naman natin yung difference between I am na we're relying on ourselves versus sa I am na binibless tayo ni Lord. Iba 'yon. Magkaiba naman 'yon. So know the difference. Kapag ikaw na yung sa akin nakadepende ang mundo. Alam yun. Parang yung isang key, parang kunyari, ikaw yung doer. Parang ikaw yung gumagawa ng action word. Parang, kasi yung isang example ni Sis Cons, I am loved by God. Ang doer dun sa sentence na yun, si God pa rin eh. Pero nakabaliktad na, hindi imbis na God loves me, nakaano siya, ang tawag ba doon, hindi siya passive, naka-active voice. Parang ganon. English lesson. So may difference. May difference siya. Parang receiver ka lang. Receiver ka nung gumagawa ng action towards you. So pag sinabi natin na I manifest abundance. So parang lahat nakarely sa akin kung paano ko siya gagawin, paano ko didiskartehan. So again, anything na parang nawawala si Lord sa equation, yun yung ano dun eh. Yun yung parang red flag dun sa practice. And admittedly, talagang marami akong talagang ganyan, as in every morning, imbis na wala pa kasi ako dun, wala pang halo nung time na yon. So ang ginagamit ko pang practice talaga is guided meditations na nasa YouTube, di ba? Would you believe? Nasa YouTube siya. Tapos maririnig mo na parang hindi nagme-make sense yung chants. Tapos maano ka talaga eh, yung parang lulubog dun sa habang nakikinig ka. Tapos parang sabi ko lang nung time na yon, something is off. Bakit? At parang ano siya, hindi nyo maiintindihan kaagad, pero may gut feel, parang na hindi siya aligned dun sa paniniwala ko kay Lord. Mararamdaman nyo eh. Parang nag-feel good ka sa kabilang banda, pero may voice na nagsasabi na hindi tama yan. Parang ganon. May something na off na hindi nyo agad mapipinpoint unless tumigil muna kayo. So pag nag-step back kayo, tapos do your own research, kasi doon ko lang na kasi bakit parang hindi ako comfortable. So nung nag-research ako, okay, doon yun yung realization ko. Kasi nung ang nakakatawa pa, dinamay ko pa yung husband ko, parang every morning, tara, mag-guided meditation tayo. Tapos nung after nung isang practice namin, parang sabi niya, ba't ganun? Parang feeling ko lumulutang yung kaluluwa ko. Parang yung pagka-describe niya. Parang, hindi naman ako umabot sa ganun. Kaya yun yung nag-trigger sa akin to do my own research. Wait lang. Tapos yung pala, may ginagawa nga siya sa spirit natin. Yun yung doon, yun yung dangerous doon. Na akala natin harmless yung mga chants, lalo na yung mga hindi natin naiintindihan kasi hindi siya ganun ka-audible yung mga chants. So ano ba to? Ano ba yung pinapakinggan namin na pinapasok namin sa subconscious namin? Tapos ang pa doon, parang think of someone, kunyari, it could be Jesus, kung gusto mo si Jesus yung kasama mo dun sa journey, dun sa meditation mo. Pero ang kasi, tao pa din siya. Parang may mali talaga. Hindi siya tao di ba? Parang hindi siya tao in the first place. Ba't ko siya iti-treat na tao? Na parang entity lang na ordinaryo, parang ganun. So yun yung sana in a way, parang ang invitation namin dito, do your own research kasi hindi rin kami mga expert pagdating sa may mga tao rin kami na doon namin natutunan yung mga yung dangers behind these practices. So ine-echo lang namin in the best way we can, pero hindi kami ganun ka-articulate pagdating dun sa ba muna, bakit mas maganda yung theology behind yung kung ano ba yung sa Catholic faith, ano ba yung sinasabi ng mga priests natin, 'di ba? Kahit nga yung mga exorcist priest natin, 'di ba? Mga exorcist priest natin sinasabi. Talagang na siya, window, nagbubukas tayo ng window to dun sa world na hindi natin dapat buksan. Parang ganun. Ano yan yun yung kumbaga pinakaunang basis natin. Halimbawa, may ginagawa tayong something na bago. Tapos may ganyang mga feeling. It's time to do some research.
Kasi kapag once, hindi ko alam kung kanino ko na ano yun na narinig. Parang once meron kang ganong feeling while doing this, kumbaga spiritual practices or anything na hindi ka sigurado, it's a call na mag-research ka, tingnan mo bakit. Kasi hindi yan ang tawag dyan, hindi magkakaroon na, I think dahil siguro sa conscience yun di ba meron tayong conscience or may mga nag-i-speak sa atin, our angels, mga ganyan. So, ibig sabihin, it's time na i-research natin. And Kasi saka may siguro hindi. dahil we were baptized. We Oo. meron tayong house na ito Oo. yung family natin. So pag nag-welcome tayo ng stranger, so parang may stranger danger, di ba? Parang ano to, bakit ganun? Hindi yata to basta hindi siya tama doon, hindi bagay sa akin. Parang ganun. Ayun. Panoorin nyo rin yung yung interview with Ann Peña-Redondo. Kasi siya yung gumamit ng Calm. Yung Calm na app. Diba kasi meditation yun. Tapos kung ano nangyari after. Kasi hindi siya Ayun pa isa. Not all, be careful. If you're Catholic, not all non-Catholic meditations are good. Diba? Yun nga. Kasi katulad nung Calm, parang hindi ko kasi alam hindi ko alam yung yung sinasabi. So hindi ko alam kung ano yung sinasabi. Pero yun nga nag-cause din ng anxiety sa kanya. So panoorin niyo na lang episode, mahaba noon kasi grabe talaga. Doon namin lalong na-realize na hindi ka basta-basta kung gusto mo mag-meditate, hindi ka basta-basta kukuha ng kahit ano lang. Na Kailangan mako-consume. Yun. So, ano pa ba? Last thoughts. Advice. Sige, go. Ako naman ang naalala ko muna. So, if you're like us, na na-experience nyo to, tapos di nyo pala alam. And then you want to, anong pwede natin gawin? Diba? Kasi hindi naman natin alam Siguro mag-pray na lang and then ask for deliverance. O kaya, i-confess natin. Diba? I think that's the best one I-confess natin. Yung mga, ganito pala yon, hindi natin alam kasi it's part of spiritual warfare. Siguro mas maganda mag-aral, makinig kayo sa mga spiritual warfare. Yon. And this is usually, hindi sa nagiging bias kami, no? Dahil we're Catholics. Pero kasi when it comes to possession, when it comes to oppression, when it comes to, meron tayong spiritual problems, sa exorcist tayo nag-rely, di ba? Sa mga taong may kakayahang kalabanin yung evil. So, umahanap tayo ng priest, ng exorcist priest. So, it's not kasi yun talaga wala namang iba saan kayo pupunta. Kasi talaga sila yung may training, sila yung nag-guide talaga na may kakayahang lumaban sa evil. So, kaya, if I were you, if you're going to understand yung spiritual warfare, lean on finding yung mga nasa Catholic. Kasi yun yung magpapalinaw sa inyo. May mga sagot yung mga ganyan. Yun na lang. Tapos ang last thing siguro na sinabi ko dito is, it's time to step up. If you're Christian, if you're Catholic, wag na tayo mag-worry sa anong sasabihin ng ibang tao. It's time we speak up. It's time we share our views. Huwag tayong matakot. So if hindi natin alam, then let's pray. How do we say? How do we respond? Ganon. Huwag na yung papatalo tayo sa mga tao. Lalo na ngayon, yung mga, yun nga, mas bata sa atin na kung ano-ano yung mga sinasabi nila, yung mga words nila, hindi nila napapansin ko kasi iniiwasan nila yung God. Pag-speak about spirituality Kasi parang, minsan, ang solution lang naman sa mga ganitong bagay is to go back to God To remember na siya yung una. Number one. Buti nga number one hindi na nga sinabing only one. Although sa pagdating sa gods, syempre only one. Yun yun. Yeah. Only ones.
Kaya step up, let's do something about it. Huwag na tayong mag-ano. Tapos pag may mga clients naman, kasi nga, like kami, ang clients namin is nasa personal development. Let's be vigilant na lang kung anong klaseng personal development. Kasi hindi naman pinagdadamot ni Lord na improve yung sarili natin eh. Pero it's knowing how. How do we improve it? Yung improve ba na magiging Diyos tayo? Yun yun. Ayan, ikaw. Yep. Yung sa, kunyari, may ano tayo, di ba? Self-help books. Actually, na-mention to ni Jeff Cavins eh. May ano rin siya sa mga self-help books kasi parang inano niya na bakit nga tayo magre-rely sa iba't ibang books nandito na yung truth. Andun na magtingin lang tayo sa Bible, grabe yung sa dami ng books doon. Kahit na wag nating i-underestimate kasi sa bawat aspeto ng buhay natin may lesson na mababasa tayo doon na applicable. Kahit anong area pa ng life natin yan, applicable siya. And then going back dun sa pina-follow natin or katrabaho natin ng mga clients na nasa personal development, again, just to repeat what Sis Cons mentioned earlier, walang masama na i-develop, i-improve yung sarili natin behaviorally, emotionally, mentally. Diba? Kailangan natin maging strong. Pero pag ang pinag-uusapan is magbago spiritually, ibang usapan siya. Doon tayo maging careful, doon tayo maging mas discerning. Wait lang, is this against my spiritual beliefs? Kasi iba yung mental like Atomic Habits, 'di ba? About yun paano ba magiging productive in a day? Hindi naman siya against dun sa any spiritual natin eh. So siya, okay siya, pasok siya, pero pag spiritual na ang pinag-uusapan at lalong-lalo na hindi siya na-explain ng science like numbers. Kasi yung Atomic Habits puro back ng science yan eh. May mga na-conduct na studies about kung bakit nagiging precise ang mga athletes dahil sa ganitong ginagawa nilang habits. May siya eh, may babalikan tayong science behind that, data. Pero basta isulat mo lang ang number na to ng 100 times every day. Di ba pag-iisipin nyo, bakit? Hindi siya nagme-make sense eh. So kung aasahan natin yung isang practice na yun na hindi nagme-make sense at yun ang papaniwalaan natin, might as well yung faith na yun, same muscle din yun eh. Hindi nagme-make sense si Lord kung tutuusin. Lagi mo sinasabi namin ni Sis Cons, yung mga pinapagawa ni Lord hindi nagme-make sense a lot of times. Pero faith yung ginagamit natin. So, yung faith natin, doon natin i-redirect instead of these things na hindi naman nasusulat, hindi naman niya sinabi na yun ang gawin natin to be blessed or to be peaceful or to be joyful. Hindi siya eh, hindi yun siya. So yun lang, be mindful lang mga kapatid, and let's go to the original source of blessings. At take note, hindi luck. Yun yung doon, hindi siya luck. Blessing siya. Blessings talaga. Pag sinabi ni Lord na I will bless you and your family, totoo talaga yun. At wala tayong kailangang gawin. Wala tayong kailangang isulat ng 100 times. So yun. Again, parang sinabi ko to last time, na parang nag-pray tayo tapos gagawin natin itong mga practices. It's a subtle way of saying, Lord, in case di mo kaya ito, tinulungan na kita. Nakakaya mo. Ganun yan, mga kapatid. God, again, remember the first commandment. Diba? Walang ibang God. Si Lord lang. Ayun. So I think ang gawin nating kakaiba yung yung closing prayer kasi medyo sensitive to. Tapos ready mo na lang din yung cleansing prayer mo. Pero bago yan, if you know if you want to know how to start your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/VA book. And if you want a free chapter, go ahead and visit sa bit.ly/VA free chapter. Ayan. So mag-closing tayo ng, I think, 2 closing prayer. Yung last one is cleansing kasi this is a very sensitive topic. Kaya
Kailangan medyo i-customize no, this guide. So let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. Thank you for this day. Thank you for this episode. Thank you for this learning. Thank you for the Holy Spirit. Thank you, Lord, for guiding us na may share itong mga thoughts na ito, na mga practices na ito. And for those listeners or viewers or subscribers or freelancers na realize na they've been doing some of these practices, please accept their repentance, pagsisisi, pagbabalik, because not all of us are aware of these practices. Even us, kami rin po na biktima ng mga ganitong practices na we didn't know it's against not just our Christian beliefs, it's showing na baka mas mahal namin sila or mas magre-rely kami sa mga ganitong bagay instead of you, Lord. So please accept our apologies, our repentance, and welcome us into your loving hands. Give us the grace na gawin yung next step para itama kung ano man or tanggalin or palitan in a better way, in a Christian and Catholic way, itong mga practices or habits na we thought na maybe harmless, we thought na maybe wala namang masama, diba? It's our usual mindset. But this time, guide us. And for the upcoming na kung saan man kami ma-expose, please do help us na to discern how to spot these practices na hindi makakabuti para sa amin. And let us remember now, all we need to do is lean on you, trust in you. Lord, yun lang naman talaga ang kailangan. So give us, always bless us with your grace. Send the Holy Spirit para to know the difference and help us to always know kung ano yung sinasabi mo sa amin and remember na ikaw ang aming provider, ikaw ang aming creator. Para hindi kami nagpipilit na mag-adapt ng any practices na feeling namin baka makatulong. So yun lang. In Jesus' name we pray. And then let's do the cleansing prayer then. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, with the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement for whatever spirit we have come in contact with during the course of the day. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of the Holy Cross drive away all the evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. Ayun mga kapatid, we hope na na-bless kayo ng session na to. This is different but still very applicable to freelancers dahil napaka-expose natin sa mga ganyang bagay. So feel free to ask your questions, share your thoughts in the comments, and then don't forget to subscribe if you haven't done so yet. Ayun lang, and see you on Monday for another live praise and worship session. Bye everyone! Tuesday! Tuesday, ano ba? Sorry naman, Tuesday! Hindi pa rin pala. Nasa ano ko pa rin, muscle memory. Sorry naman. Tuesday, 1 p.m. live session. Bye everyone. God bless.